tungkol sa kanila? Wala bang dumi sa kanilang mga mukha? Kaya't sinabi niyong mas episyente ang mga ipapalit namin dito at yung tanggapan ng Office of the Vice President ay hindi na episyente. That this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel, among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin, akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan with medical assistance for indigenous patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. No? Nagmamakaawa pa kami. No? We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pala kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Paano yung ibang mga local government na walang kakilala? Binulgar na. Wala matatanggap talaga. Sabi na lang, ako siguro, most probably, siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, TUPAD fund, MAIP fund ang natatanggap na local government. Ibig nyo The rest, ang umahawak yan are actually lawmakers. So that's what I want to... Ibig sabihin ng mga bakulaw. Oo, yan pala. Kaya naman pala sila yung makikisig doon. Dahil sila pala ang sabi ni Kuya Randy, sila pala ang makikinabang. Yung yung mga lawmakers na nababanggit sa video, ay nagkaabistuhan na. Bistado na talaga kung ano talaga ang papel nitong mga bakulaw na ito. Diba? Wala naman itong silbi. Diba? Okay pa ang mga mayor. May makikita kang mga trabaho na ginagawa nila. Pero itong mga bakulaw dyan, wala tayong masina may mga gandang ginagawa ito, sabi ni Ate Ledesma. Sa totoo lang, tuloy natin to. Discuss nga, sir. So, ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs. At hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. Yes. Kukuha kami sa lawmakers. Tapos, hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ayan na umabot na po tayo ng 173,000 subscribers. Maraming salamat po ng marami. At meron ngayong araw? Anong araw ngayon? Linggo. May balita rito. Sabi dito, matapos sabing hindi sila magnanakaw, Manong, hinamon ang gobyerno. Wow, hindi pa magnanakaw, sabi dito ha. Sino nagsabi? Abangan nyo sa video. At doon sa kalagitnaan ng video natin, isang dating general at ngayon naging mayor. Ngayon isiniwalat ang bantot ni Lulong. Kilala nyo kasi si Lulong, di ba? So yan, bago natin simulan natin talakayan ng reaksyon, isang like, isang share, all goods na po tayo yan, kaya like nyo yung video at i-share. Ngayon, merong pangako, di ba dati na yung yamang ginto daw, di umano, yun daw ay itutulong sa mga Pilipino. Ngayon ano nangyari? Parang yung pangako ay napako. At yung ginto pala na nila, di umano, drawing lang daw pala yun, sabi ni Kuya Randy rito. Drawing lang yun. Bakit nagbenta ng ginto kung marami silang anak nun? Nga, pag iniisip nyo, bakit nga magbebenta ng ginto? Kung marami naman pala silang ginto, di umano. Tapos yung pangako na itutulong yung ginto na yun sa mamamayang Pilipino, na walang saysay na. Ibig sabihin, tama nga naman, Kuya Randy. Isang panlili lang daw di umano, yung binanggit nung nangangampanya ito. Sino ba ito? Pasok na natin ha. Hindi na natin patatagalin to. Chinadora, ipasok mo.
Kung wala kayong ninanakaw sa maraming Pilipino, Oh. ba't hindi ninyo ilabas ang tunay na yaman ninyo? Ayan na. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsalitang muli at tila napuno na ang TV broadcaster at radio announcer na si Ted Filon matapos ang tila pangingipit balikat ng ilang mga nasa gobyerno sa maanumalyang pagpirma sa 2025 budget ni President Marcos bago matapos ang taong 2024. Bukod sa tinanggalan ng subsidiya ang PhilHealth at pagtanggal ng budget sa ilang mga importanteng ahensya tulad ng DepEd at ng DSWD, hindi raw imposibleng gamitin ang bilyong pisong pondo na inilaan sa AKA para politikahin o tila magkaroon na ng maruming eleksyon sa darating na halalan at gamitin pa ang di umano'y pera para bilhin ang boto ng taong bayan. Sa nasabing radio program ng veteran reporter, inilantad nito sa publiko kung gaano ginagago ng gobyerno ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagkuha ng pondo mula sa tao. Nako. Ang nasabing pera na dapat sana'y pinagkikinabangan ng taong bayan ay binubulsa lamang ng mga politikong iilan. Totoo Sa naman. kanyang naging sanaysay, sinabi mismo ni Ted Filon na patunayan ng mga politikong ito na totoo ang kanilang sinasabi at hindi sila mandarambong. Dahil kung lahat ay kanilang pera at wala silang ninanakaw sa tao, ilabas raw nila ang kanilang mga SALN. Narito at panoorin ang matapang Ayan, panawagan at pahayag ng TV broadcaster at radio DJ na si Ted Filon kung saan kahit di umano'y nagbanta na raw sa kanyang buhay ang ilang mga politikong nababangga nito sa tuwing siya ay mang-real talk sa programa ng TV5. Ilan sa mga netizen humanga pa rin sa nasabing broadcaster matapos isiwalat sa publiko ang samot-saring pangtatarantado na ginagawa ng politiko sa maraming Pilipino. Panoorin ang full video. Tahasan na ho yun, ha? Tahasan ng, binabanggit ni Chikadora, ha? Tahasan na ho yun. Talaga namang makikita nyo, harap-harapan na. Diba? Kung yung sinasabi nila dating pangako nila, yung nayaman nila, marami silang ginto, depositong ginto di umano, wala na ho yun. Puro lang yun na istoryahe, sabi ni Kuya James. Istoryahe na lang yan. O ano nangyari? Diba? Wala na ho nangyari. Puro pangako. Ganyan ho ang, oo. Kaya sabi nga ng iba, nabudol. Totoo ho. Lahat ho tayo, budol. Nabudol. Kaya wala na. Ibig sabihin, kung ano man mangyari pagdating ng eleksyon, sabi ko nga sa iyo, kung gusto nyo ng pagbabago, PDP line. Okay na yun, PDP line. Wag na kayo magtatapya. Sama nyo yung dalawang doktor. Si Doc Willie Ong, si Dr. Richard Mata, at yung party list, Duterte party list, PPP party list, Epanaw party list, at Sagip party list. Tapos, wala na kayong ibang iisipin. Tuloy natin to. Video. Ginagago na po tayo, ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito. But ano ba ang negosyo ninyo? Ano ba ang interest ninyo? Yan. Opo, sa paglilingkod daw sa gobyerno. Ang pinakamainam nga ngayon lahat ng tumatakbo na nasa posisyon na ngayon, lahat ng kung ano man ang posisyon, opo, ngayon tumatakbo, sige nga, ilabas ninyo ang inyong SALN. Yan na. Tayong lahat na nag-ambag-ambagan dito sa perang ito, karamihan sa atin tahimik lang, karamihan sa inyo tahimik lang. Kaya po wala na silang hiya. Wala na silang kahihiyan. Garapalan na po di ba? Garapalan na. Sabi ho ni Yusek Magno, ni Cielo, klaro naman, di ba, na port ito. Klaro naman na election money ito, election budget ito, na pinabayaan mo na ang napaka-importanteng mga programa ng gobyerno. Yun. Tama ho yun. Nabanggit ni Manong. Pinabayaan na lahat inuuna nila di umano yung pondo. Diba? Sa totoo lang, sa totoo. Ano ang prioridad ngayon? Diba? Bakit nabigyan ng malalaking budget itong mga DPWH, itong AKAP?
Dahil daw, sabi ni Aling Marilita, yung mga kontratistang kongresista, hihimay-himayin itong budget ng DPWH. Ito naman si ate, grabe ka naman. Yan ang katotohanan, Kuya Goods. Hindi nga, sure ka dyan, ate. Yan ang sabi niya dito. Tayo nagre-reaction lang. Kaya kung kayo ay naniniwala, type mo sa comment section. Totoo yan, Kuya Goods. Yan mga bakulaw, yan ang talagang totoong salot sa lipunan. Kaya nga maraming kababayan natin ang inis na eh. Bakit? Dahil gagawa ng mga ghost project yung umano. Tapos yung mga kalsadang matino, wawasakin. Sa totoo lang, mga kasama. Di ba? Meron, buong-buo sinisira. Tapos ipapagawa. Tuloy na natin to. Isik po na pangangailangan natin. Pero importante lang, magpatuloy sila sa paghawak sa poder. Yan po yan eh. Pero yun nga, kailan at kailan gigising ang taong bayan dito sa pagkakahimlay na ito? Pinaglololoko po tayo. Sabi nga ni Cielo, di ba? Pinaglololoko po tayo. Ginagago na po tayo. Ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito. Pero tahimik lang din po tayo. Kaya nangyayari ito kasi nga, tahimik lang eh. Bakit? Wala na hong nagpo-protesta talaga as in nag-iingay. Pumunta ka sa kalye, sa bagay, pag makisama ka sa grupo ng bayan, komunista ka na kaagad, hindi ba? Magprotesta ka. Yan na. Kaya meron din nagsalita sa bandang UK. Tuloy pa natin to ng konti. Agad ka nang dudumugin ng kanilang mga trolls, pero ganun. Agad ka nang dudumugin, mga trolls. Sa totoo lang, mga kasama, yung mga bagay-bagay na dapat malaman ng ating kababayan, andito na sa sinasabi ni Manong, no? Sa totoo lang ito magaling tong tao na to Kaya meron din tayo napanood dito sa bandang UK isang usapin naman. Bakit kasi kasagsagan ng pangangampanya, kasagsagan ng eleksyon, nagkaroon ng mga pagtatanggal. Bakit kailangan tanggalin sa National Security Council? Ano yung plano rito? Ito magpapaliwanag sa atin. Ano ba ang plano? Bakit may mga ganung bagay? Ano, isang threaten ba? O isang propaganda nila? O isang plano? Hindi natin alam. Kaya si Kuya magpapaliwanag nito. Taga London po ito, taga Europa. Isang magaling din na may boses, Kuya, ano bang paliwanag mo dito sa mga bagay-bagay na bakit ba tinagal si BP Sara? Ito na. Sa bansang United Kingdom, mga kaibigan, itinaon naman kasi na malapit sa politika sa darating na Mayo 2025 at sariwa pa ang mga nangyaring investigasyon at matinding akusasyon dyan po naman sa Kongreso, ang pagtatanggal kay Vice President Sara Duterte bilang kasapi po ng National Security Council o yung NSC. Tinanggal po ito ni Pangulong Bonget Marcos. Mga kaibigan, base po dun sa inilabas na Executive Order number 81 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layon po ng reorganisasyon na gawing mas episyente at epektibo umano ang membership ng NSC, mga kaibigan. Itinaon ang pagpapalabas ng executive order na ito, na katulad nga na binanggit ko kanina na sariwa pa yung mga nangyari sa Congress. Yung mga akusasyon at investigasyon sa Office of the Vice President at kung saan malapit na po yung midterm election sa darating na Mayo ng 2025 ng kasalukuyang taon. Kaya ang sabi ng mga kababayan nating Pilipino dito sa UK, particularly ng aking kaibigang Barbero, kaibigan ko na Barbero ko pa, sabi niya, ay nako, politika na naman yan. May halong politika na naman yan. Oo nga naman, Mr. President, Mr. Executive Secretary Bersamin, bakit niyo itinaon na malapit ang politika? Saan niyo ginawa ito? Hindi niyo ba naisip na ang unang-unang lalabas sa isipan ng ating mga kababayan
may halong politika ito, lalo na naggigirian yung dalawa. O, hindi ba? Paano nyo ngayon ipapaliwanag yan? Sapat na ba ang inyong paliwanag na hindi na epesyente at epektibo ang membership ng NSC? Yung sinabi mong yan, nakakadagdag pa yan sa sama ng loob ng kung sino mang tinanggal nyo dyan, partikular ang kanilang mga supporters. Ibig sabihin yan, yung kanilang sinusuportahan ay hindi epesyente at hindi epektibo. Bakit? Sino ba yung mga ipapalit yung miyembro ng NSC at pinatanggal nyo sila? Mahuhusay bang taong bang yan? Wala bang issue tungkol sa kanila? Wala bang dumi sa kanilang mga mukha? Kaya't sinabi niyong mas epesyente ang mga ipapalit namin dito at yung tanggapan ng Office of the Vice President ay hindi na epesyente. Parang pinahiyan niyo rin yung mga dating Pangulo. Katulad din na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Andyan si dating Pangulong Erap Estrada. Andyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sila na lang kasi mga kaibigan, ano? Yung nabubuhay pang mga dating Pangulo ng bansa at pinagtatanggal itong si BBM, pinagtatanggal sila na miyembro ng National Security Council. Ay ano ba naman yan? Ang linaw-linaw na politika, mga kaibigan, ang dahilan nito, yan ang sabi ng aking barbero. Nagtatago lamang sila dun sa katagang hindi epesyente o hindi na magiging epektibo ang mga dating Pangulo at ng Office of the Vice President na maging miyembro ng NSC. Sinabi pa nitong si Bersamin, mga kaibigan, na siya nang nagsisilbing tagapagsalita ni BBM, na sa ngayon ay ikinokonsiderang relevant ang vice-presidency sa mga responsibilidad ng konseho. Ayon pa rin sa executive order, is issued to reorganize and streamline the membership of the NSC. Reorganisasyon at bawasan ang mga miyembro. Bakit kaya babawasan yan, mga kaibigan? 4, 5, 10 heads are better than 1. Yun lamang mo sana ang idea dyan. Bakit mo tatanggalin? Yung wisdom ho ng mga dating naging Pangulo ng bansa, binaliwala ninyo yung wisdom ng Office of the Vice President, ng ating Vice President, na patuloy na pumapaimbulog ang kanyang karisma sa taong bayan, sasabihan nyo ng ganito na hindi na epektibo. At the moment, the Vice President is not considered relevant to the responsibilities of or membership of the NSC. Nonetheless, when the need arises, the EO reserves to the President the power to add members of advisors. Sinabi pa nitong si Bersamin. So, ibig sabihin, magdedepende kay Pangulong Bonget Marcos kung kailan niya gustong ilagay o maglagay ng bago at kung sino yung kanyang tatanggalin. Hindi ba malinaw na sampal ito, mga kaibigan? Sampal sa Office of the Vice President, sampal kay Vice President Sara, sampal sa mga dating naging Pangulo ng bansa na basta na lang pinagtatanggal dyan sa National Security Council. Mas matatalino siguro itong kanilang ipapalit dito, mga kaibigan. Ang nawawala kasi dito, mga kaibigan, parang binaliwala, ibinasura ho, mga kaibigan, ng Pangulo ng bansa ang wisdom ng mga dating naging Pangulo ng ating bansa. Biruin ninyo yan, mga kaibigan, parang malaking sampal sa kanila ito. Kung naalala nyo, noong November, nagreklamo na si VP Sara dahil wala daw siyang natatanggap na kalatas o update dyan sa National Security Council, mga kaibigan, samantalang dapat ay isa siya sa mga kauna-unahang nakakatanggap ng update o mga kalatas information galing po sa National Security Council. Pero wala daw siyang natatanggap, mga kaibigan. Kasama rin ang mga chairman ng Senate Committee on Foreign Relations,
national defense and security, peace, unification, and reconciliation. Ano naman itong reconciliation kayo nga nagsisimulan ng pagkawatak-watak dyan Tama. Tapos isasama nyo itong unification and reconciliation, public order and dangerous drugs, House Committee on Foreign Affairs, National Defense and Security, at Public Order and Safety. Ibig sabihin, mga mga komite ng mga kongresista, mga komite sa Kongreso, itong mga kaibigan. Maaari din umanong dumalo sa pulong ng NSC, ang Director General ng National Intelligence Coordination Agency, ang Chief of Staff ng AFP, ang PNP Chief at maging ng NBI Director. Abay, gumawa na naman po kayo ng issue na kailangang ipaliwanag nyo sa taong bayan yan. Dahil kung hindi, ang nakatatak sa isipan ng mga tao, pinupolitika na naman ninyo, mga kaibigan, kayong mga nakaupo dyan sa palasyo. Pinupolitika ninyo na naman ang Office of the Vice President. Sinampal ninyo ang pagmumuka ng mga dating Pangulo ng Pilipinas. Pinagtatanggal ninyo dyan sa National Security Council. Binaliwala ninyo ang kanilang wisdom o anuman ang idea na maitutulong nila dyan sa National Security Council. Partikular, mga kaibigan, ang Vice President na si Sara Duterte na siyang napakalaki ng botong nakuha nung nakarang eleksyon. Mas malaki pa sa Pangulo. Binaliwalan nyo lang. Ano sa tingin ninyo? Sa mga Ayan kita nyo naman kung ano yung mensahe dito, no? Lumalabas dito, ayon sa video, pagtatanggal kay BP Sara sa National Security Council, malinaw na politika. Malinaw na politika. Bibigyan ko kayo ng isang basihan na bakit nasabing ano bang ginawa nila doon sa Kamara. Ano yung pag-iimbestiga nila? Hindi sila umurong Hindi sila nakaporma doon sa pag-iimbestiga nila sa confidential fund dahil meron ng report ng COA na walang anomalya. Di X na uli sila doon. Ngayon, meron na naman sila impeachment. Nagsalita rin yung mga religious group. X na naman sila doon. Ngayon, eto na naman. Panibago na naman. Di ba? Meron pa yung sa NBI. Hindi pa rin. X pa rin sila doon. Dahil wala ho silang abante pagdating sa paninira sa mga Duterte. Ang lumalabas, kahit siraan, pagdating sa politika, ang mangingibabaw, pangalan Duterte. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, mga ibang nasyon, nagsasalita na ho. Ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas ay ang Pangulong Duterte. Yan ho ang katotohanan. Ayan. Patunay yan ng mga taga-Japan, taga-Hong Kong, all over the world, Singapore, Amerika, lahat po ng mga solid supporters ni Tatay Digong nagko-comment po sa atin. Mapasama mo na Mindanao, Davao, Cebu, Luzon, Bisaya. Ano pa? Diba? Yan ang katotohanan. Kaya marami rin nagtataka, bakit kahit nagbabayad sila ng napakaraming pera, gamitin nila ang akap-akap. Diba? Yan ang katotohanan. Sabi ni Aling Ledesma dito, yan ang katotohanan, Kuya Gus. Gumagamit sila ng mga napakaraming pera. Para sirain ang pangalan Duterte. Wala silang magagawa. Kaya meron din nagsasalita na dating general at ngayon ay isang mayor. Meron na husang balita nito. Mensahe. Sabihin na natin mensahe. Paliwanag. Para maayos ang termino. Paliwanag. Ano yung kanyang mensahe dito? Kanino? Sa mga bakulaw. Sino ba yung bakulaw? Kilala nyo naman siguro kung sino yung bakulaw. Kaya sabi rito, Mayor Magalong siniwalat ang anomalya sa akap ayuda. Diba? Diba? Ito ay hindi ho magsisinungaling to. Dahil matikas na general ho ito. At naging mayor pa. Ito ay pakita na natin dito. Mayor, ano ho bang ano ho ang masasabi nyo pagdating dito sa mga akap-akap na ito? Tuloy. Critics would say that this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel, among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government.
lawmakers, lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin, akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been conferring with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Ibig mo sabihin nun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House Leader, Grabe no, 777. 21 million. Ayun ang usapin dito ha. Narinig nyo naman. Ayon niya kay Mayor Magalong. Yun ang gagamitin para sa eleksyon. Di umano. Pero sa mga trusted na source, di ba? Pera, pinagana para sa eleksyon. Ano na nangyari sa mundo? Ano nangyari sa Pilipinas? Di ba? Tuloy pa natin. Leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. No? At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AIX. Halos wala rin kaming natatanggap na MAIP, yung Medical Assistance for Indigenous Patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. No? Nagmamakaawa pa kami. No? We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pa lang kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Paano yung ibang mga local government na walang kakilala? Binulgar na. Ibig sabihin, meron silang propaganda na ex-tupad, AKAP, pero itong mga local government, kagaya ni Mayor, sabi sa video, walang natatanggap. Ano ito? Harap-harapan na talaga. Propaganda lang pala itong AX, tupad at etc. na sinasabi, pero wala kang makukuha. Hindi natin sigurado baka sa mga kakampi lang binibigay. Yun ang nakikita natin basihan dito. Sa tingin nyo mga kasama, anong palagay nyo? Kung ikaw ay malapit sa kusina, baka siguro. Diba? Pero sa statement ni Mayor, talagang halata mo na galit na ito. Alalahanin nyo, PMR din ito. PMR din ito. Baka pagdating ng... ay, nako. Diba? Pagdating ng oras, lahat ng mga magnanakaw dyan sa kamera, lahat dyan magtatago na, sabi ni Kuya Ernesto. Dahil wala palang nakikitang mga batayan, walang basihan, walang listahan. At wala rin siya natatanggap, si Mayor. Isipin nyo nga yun mga kasama. Walang natatanggap si Mayor. Tuloy. Wala matatanggap talaga. Sabi na lang, ako siguro, most probably, siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, tupad fund, MAIP fund ang natatanggap na local government. Ibig nyo The rest, yung humahawak yan are actually lawmakers. So that's what I want to... Ibig sabihin ng mga bakulaw. Oo, yan pala. Kaya naman pala sila yung makikisig doon. Dahil sila pala ang sabi ni Kuya Randy, sila pala ang makikinabang. Yung yung mga lawmakers na nababanggit sa video, ay nagkabistuhan na. Bistado na talaga kung ano talaga ang papel nitong mga bakulaw na ito. Diba? Wala naman itong silbi. Diba? Okay pa ang mga mayor. May makikita kang mga trabaho na ginagawa nila. Pero itong mga bakulaw dyan, wala tayong masay na may mga gandang ginagawa ito, sabi ni Ate Ledesma.
Oo, sa totoo lang, tuloy natin to. to discuss nga, sir. So, ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs. At hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. Yes, oo, kukuha kami sa lawmakers. Tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin yung listahan. So there is a huge possibility that once again, these same people will be receiving AIX or ayuda from the local government kasi hindi mo binibigay. Nako. Hindi namin nalalaman kung sino yung mga pinagbibigyan nila. Bawal daw, sabi nila sa amin. And they're invoking itong Privacy Act. Isipin nyo bawal daw. Walang binibigay itong mga bakulaw pag naghingi ng listahan ang mga mayor. Ang sasabihin, ayon sa video, bawal daw. In book of privacy ba? Ang realidad dito, nakaw. Nanakawin daw di umano. Yun ang nakikita natin dito. Bakit itong mga trusted mayor, yung mga mayor, mga LGUs, bakit hindi nyo bigay yung listahan kung saan nyo pinamamahagi yung mga AKAP, AIX, kung ano-ano pang pinag-iimbento nyo? Nako po, nagkakabistuhan na. Diba? Sa tingin nyo mga kasama, anong palagay nyo? Kasi kung ganito pala ang nangyayari, invento na lang pala itong mga AIX, AKAP, etc. etc. Invento na lang pala ito. Isang pamamaraan ito. Talagang ubusin at gustong ubusin. Diba? Sa tingin nyo mga kasama. Ayan na sabi ni Aling Marie. Uubusin talaga yan, Kuya Goods. Hanggat merong mauubos. Kita nyo, ang laki nga ng budget ng... ang laki ng budget ngayon, 2025. Diba? Kaso nga lang, Oo, halimbawa, pumasa nga yung budget. Pinasa na nga di ba? Paano kung, matalo sila? Di ba? Sa tingin nyo mga kasama, kung matalo sila, makukuha pa ba nila to? Ayan ang hindi natin alam. Kailangan alamin natin yan. Kaya lagi nga kayong susubaybay sa ating channel. Huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Nagkakaalaman na. Di ba? Isang pangloloko lang itong ginagawa ng mga bakulaw. Di ba? Kaya pala sila tain-tain ay pagtanggol at bakbakan si BP Sara at mga Duterte. Dahil pag nakaupo si BP Sara, sigurado yung mga kabahuan at mga kabantutan nila lalabas pag umupo si BP Sara. Yan ang katotohanan. Yan, mamaya abangan nyo yung upload natin mamayang hapon na. Hanggang sa muli, share yung video. Bye-bye!